Hi guys! Magandang araw sa inyo. It's my day off again. Natawa naman ako dun nga pala dun sa nakaraang vlog natin na madaming nakarelate dun sa pagdating sa mga kasama sa bahay dito sa Canada. Kasi totoong nangyayari yon. Yung pagdating nyo dito tapos yung dadatnan yung bahay, may mga kasama kayong mga Pilipino sa isang bahay na iba't iba kayong kwarto or minsan naman sa isang kwarto, 3, 4 kayo. So may mga hindi pagkakaunawaan at may mga ganun talagang nangyayari. So yun nga, madaming nakarelate doon sa last vlog natin na pag weekly inuman. Kagaya nga nito, babasahin ko nga sa inyo. Sabi nga ni Kabayan, ako Sir Perds, minalas ako sa bahay. 13 kami dito, tig-iisa ng kwarto. Ang masama lang, ang kwarto ko ay nasa may sala, which is inuman talaga. Malala pag Biyernes ng gabi hanggang Linggo ng gabi. Ang nangyayari, umaalis na lang ako ng bahay at pumupunta daw siya sa tropa niya. So may ganun po talaga mga pangyayari dito. Naalala ko noon, pag Biyernes ng gabi, which is wala ng duty yung mga kasama ko, inuman na sila Biyernes ng gabi hanggang umaga. Nakatambay sila doon maghapon ng Sabado. Tapos uuwi na lang sila sa kanilang mga bahay-bahay is mga Linggo na ng, minsan Linggo pa ng hapon. Kasi nga po, yung mga taga-ibang bahay, pumupunta dun sa bahay namin para dun mag-inuman. So, syempre, ang nangyayari, yung mga nakatira dun sa mismong bahay namin, hindi makakilos ng ayos, minsan may magluluto, may alam niyo yung minsan, kagaya ng ginagawa ko ngayon, ito, nagluto nga pala ako, pakita ko muna sa inyo. Yan, nakaluto na ako, ito yung mga naluto ko. Kasi may nagtatanong sabi niya, Sir, gawa ka naman ng vlog mo. Ito, nakaluto na ako ng munggo na may beef. Kasi syempre lalagyan ko ng beef, libre yung beef namin marami kaming beef dito. So nakaluto na ako ng beef. And then itong ginataang manok na may sayote, nilagay ko na rin ng pechay kasi masisira na yung pechay ko And then itong tortang talong. So itong mga niluto kong ito guys is good for this whole week na. Actually, 2 days off ako. Kahapon day off ko, nagpahinga ako. And then ngayon ako nagluto. Kasi makakain ko na siya for the whole week ng pasok. Para pag uwi ko, kuha na lang ako ng konti, lagay ko sa bowl, and then i-microwave ko. May ulam na ako. So, paiba-iba. So, ganun yung ginagawa ko guys dito. Para hindi hassle. Pag out ko sa work, instead na magluto, painit-painit na lang. So, tumatagal naman siya dito kasi malamig naman dito So, yun yung naging sitwasyon dun sa dati naming tinitirhan. Na-imagine niyo guys, kada magluluto ako ng preparation ko for the whole week. And then may mga ibang tao, syempre makikita nagluluto tayo. Hindi naman po sa pagdadamot Hindi po sa pagdadamot. Iba po yung madamot, iba po yung nagdadamot dun sa nagbabudget ka. At alam mong inilalaan mo na yung para sa for the whole week mo. Kaya lang kapag may mga ganong nagiinuman, syempre panay punta sa kusina, nadadaan-daanan ka. Tapos, uy, ang sarap niya na. Yung iba, instead na babaunin ko na for the whole week, may itatabi ko na yung kaya ko dinamihan yung luto ko for the whole week. Uy, yung iba, makukuha yung pampulutan na, gano'n. Tapos may, uy, di pa ako nakain, gano'n. Hindi naman po sa pagdadamot. Magkaiba po yung nagdadamot. Kasi ako po, willing ako magbigay kung talagang nakalaan yun para sa kanila. Pero kapag yun ay binabudget ko na for the whole week, tapos ang mangyayari, mapupunta sa pulutan, tapos may times pa na yung mga stock ko sa rep, na napapakialaman na kasi nga, for example, mag-i-stock ako ng Gatorade. Minsan yung Gatorade ko, yung mga drinks ko sa loob ng rep, pagising ko wala na. Ginawa na pala nilang chaser. So syempre, hindi mo naman, pakikipag-away ka pa ba doon? Magkakasamaan pa ba kayo ng loob? Ginawa na nilang chaser. Ang minsan, ang dumadampot doon, yung mga bisita na lang, na hindi naman taga doon sa bahay namin. Tapos akala nila doon sa kainuman nila. So yun yung nangyayari. Kaya ang hirap nung ganong sitwasyon na sama-sama kayo sa isang bahay tas puro Pilipino. So minsan may mga pangyayaring palalagpasin mo na lang kasi kapag sinita mo, wala na, panghabang buhay na kayong magkakailangan yan sa trabaho at sa bahay. So dun sa nagtatanong, ito nga sabi nga niya, ito kasi kaya ko lang na pakita sa inyo yung kasi sabi nga nito ni Kabayan, yung nag-comment na umaalis siya sa bahay nila. Sir Perds, gawa ka ng vlog ng mga niluluto mo na good for 1 week. Actually, hindi lang ito yung niluluto ko. Madalas nagluluto din po ako ng embutido, kaldereta, menudo. Marami po akong alam niluto. Yun po yung isang bagay na
maganda kapag dumating ka dito at marunong ka magluto para hindi ka matulad doon sa mga ilang kakilala ko na dumating dito sa Canada, hindi po sila marunong magluto. Ang nangyayari, pahirapan po sila kapag wala silang pasok, lagi silang bili, so nahirapan silang mag-save. Imagine niyo guys, pag lagi kang o-order dito ng chicken, ay isang kainan lang, nasa $20 na po yun to $25. Pag lagi ka naman burger ng burger at price, ang isa pong order is $15 to $20 ang McDo. So wala ka, yung isang oras mo na sinahod doon na mapupunta kada order, tapos isang kain lang yon. Kaya nga po lagi ko sinasabi doon sa iba, mas maganda marunong kayo magluto, mag-aral kayo magluto. Kasi ito, ma-share ko na lang din sa inyo guys. Ito, pakita ko muna nga pala sa inyo yung labas namin. Ayan, maulan na naman dito. Imaginin mo, summer na. Actually, hindi pa. Papunta na sa summer, pero maulan pa rin. Kaya nakakatamad. Kauhugas ko lang nito nung bago ako mag-day off. Dinala ko sa farm. Wala na, puro basang-basa na naman. Kaya, kung wala kaming sasakyan, ang hirap. Magta-taxi kami, papunta pa doon sa Costco, doon pa makakasakay ng bus. And then wala naman ditong mga bilihan. Ayan yung kalsada. Paglabas namin dito papunta dyan, pupunta pa kami doon sa Costco, doon ka makakabili. Then pupunta kami sa Abbotsford dyan, sa Superstore, doon pa makakabili. So imagine niyo guys, napakalayo. Kung hindi kayo marunong magluto, wala dito. Hindi po to kagaya sa Pilipinas na may mga karinderya sa kanto-kanto, na may mga magta-tricycle ka lang, makakapunta ka na doon sa tindahan ng ulam. Hindi din po to kagaya sa Taiwan, na sa Taiwan talaga ang sarap ng buhay. Hindi mo na kailangan magluto. Kanto-kanto may pentang. Pwede ka mag 7-Eleven, kanto-kanto, 24 hours, walang problema, may mabibilang ka ng mga pagkain. Maraming Pinoy foods. At even minsan pag nagsasawa ka na sa Pinoy foods, napakaraming mabibilang ng pagkain masasarap, mga pentang. Minsan nga ayoko na nga mag Pinoy foods kasi sa sobrang dami ng pamimilian sa Taiwan na pagkain. Yun ang kagandaan talaga na gusto ko sa Taiwan. Sabi nga nung mga kasama ko na galing Taiwan na mga dito, napakasarap ng buhay sa Taiwan. Talagang magaan, mabuhay. Yung bang parang gigising ka, di mo na kailangan magluto. Yung transportation, napakadali. Yun nga lang talaga, walang permanent residency. Although ngayon may permanent residency sa Taiwan, hindi lahat. Yung mga talagang magaganda lang yung posisyon, taka pinamimilian po, hindi naman po talaga applicable sa lahat. Well anyway, ma-share ko lang din sa inyo bakit kailangan marunong kayo magluto dito. Dahil kapag hindi kayo marunong magluto, matutulad kayo doon sa mga kasama ko. Na ito, ma-share ko lang sa inyo. May nakasama kasi ako before na Pilipino dito sa Canada na rin. So pagdating niya dito, as in wala talagang alam iluto. So bumabarkada siya doon sa mga marunong magluto. And then hindi lang ako nakapansin ito, halos lahat ng mga kasama namin napansin din sa kanya na parang bine-baby na siya masyado ng mga marunong magluto. Which is ang gagawin naman niya, lagi niyang pakakapihin, Tim Hortons, kape, sigarilyo, ganon. So lagi niyang inaalagaan ng ganon, naabot-abutan niya ng ganon, and then nag-aabang na lang siya na magluto yung mga kasama niya, kakain na lang siya. Although sama-sama sila sa ambagan. Kasi ako bumukod ako ayoko nang may mga kasama kasi minsan nagkakailangan yan. Meron po kasi dito tinatawag pag dumating kayo dito, marami kayo dito sa isang bahay. May tinatawag po dito na korpo, magkokorpo na lang kayo ng mga kasama mo, which is ambagan kayo sa bigas, sa ulam, sa lahat na. So depende kung sino yung kaya nga kung sino magluluto, kaya nga lang minsan nakaka-visit din po kasi maraming beses nang ganoon may mga nag-corporation sila, nag-corpo sila, sama-sama sila magluto, then mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan nagiwahiwalay din kasi nagkakasilipan, lagi na lang si ganito yung nagluluto, yung isa kakain na lang, tapos siya na nagluto, siya pa maghuhugas. So yun po yung nagiging problema. So yung taong yon, actually hindi lang yun, ilan yung kilala kong ganun dun na magluluto na lang, basta na lang kakain. Sabi pa nga nung mga kasama niya, kakain na nga lang, hindi ang tamad pang maghugas. So yun yung mga nagiging silipan nila. So yung tao nagtanong naman sa akin, sabi niya hindi talaga ako marunong magluto. Sabi ko, sinabihan ko siya, sabi ko, ang YouTube napakaraming recipe, mag-aral ka. Tapos nagulat ako isang araw, ginising niya ako, sabi niya sa akin, paano ba iluto itong longganisa? Tsaka sabi ko, longganisa lang, hindi pa alam iluto. Sabi ko, mag-aral ka nga kasi hindi ka mabubuhay dito na hindi ka marunong magluto. So yung tao, dahil nga siguro may pagka-prangka ako, so siya, ilang sa akin, hindi siya nalapit sa akin, hindi siya naimik sa akin. Wala akong pakialam kasi alam ko may mga sinasabi din siyang hindi maganda sa akin. So sabi ko, kahit ano sabihin mo sa akin, wala akong pakialam sa'yo kasi nga,
wala ka namang ambag sa buhay ko. So may mga nagsasabi sa akin na ganun nga, may mga sinasabi sa akin di maganda. Pero pag may times na nagluluto na ako, tapos yung mga kasama niya walang niluto, nagbugulat ako, lalapit siya sa akin, sasabihin niya, oh sarap naman yan Ferds, ganun, pwede ba ako makahingi ng ulam? Siyempre tayo naman, pag maganda naman ang approach, bibigyan naman natin ng pagkain kahit konti. Sige, kuha ka na lang dyan ng ulam, walang problema. And then nagulat ako, dahil nag-aayos din ako ng mga sasakyan eh. So nakita niya may yung ginawa ko sa sasakyan ko, gusto din niyang gawin sa sasakyan niya. So nagulat ako dahil di naman siya nag-iimik sa akin. Madalas gano'n na rin yung ginagawa niya sa akin. Lagi niya akong dinadala ng kape sa umaga. Tapos sabi nga nung maraming nakapansin, hindi lang ako, sabi nga nung mga kasama ko, biglang naging best friend ah. Biglang naging nakikipagkaibigan na. Sabi ko nga, awang ko dyan sa taong yan, bakit ganun yan? Bakit bigla na lumalapit sa akin? Siguro may kailangan yan. Ayun na. So kaya pala lagi niya ako araw-araw dinadala ng kape. Dahil may kailangan na siya para gawin ko doon sa sasakyan niya, yung tulad nung ginawa ko sa sasakyan ko. So ako naman, sige, pinagbigyan ko. Kahit na marami ako nakikinig na salita sa ibang tao na may mga sinasabi yan sa akin, sabi ko, okay lang yan. Bahala na si Lord sa kanya kung ano sinasabi niya sa akin, kasi katwiran ko wala naman akong pakialam sa kanya. So sa makatuwid, ginawa ko pa rin yung sasakyan niya, inayos ko. Umagang-umaga, alas 6 pa lang na umaga, ginawa ko na eh. Kaya lang ito yung naging problema. Inabot na kami ng tanghali, hindi pa ako nag-aalmusal, wala man lang siyang ginagawa, hindi man lang ako kahit pagtimpla ng kape. Inabot na ng tanghali, hindi pa ako nakain. Ina-expect ko, dahil hindi nga siya marunong magluto, kahit na umorder ka na lang, may makain lang tayo. To make the story short, talagang wala siyang ginagawa para kahit magbukas man lang ng sardinas, magsaing. So ang ginawa ko, dahil sa visit ko, itinigil ko yung sasakyan na ginagawa ko sa kanya. Umakyat na ako, nagluto na lang ako at nagbukas na lang ako ng sardinas. So sabi ko nga doon sa hindi ko nagagawin yan kasi walang pakonsuelo man lang yung ginagawan ko nung sasakyan. Nagluto nga, hindi man lang nagluto o kahit umorder. Sabi ko, ba't may mga ganong klase ng tao na na magaling lang kapag hihingi ng pabor. So kaya hindi ko na itinuloy. Siya na ang tumapos, bahala ka na, sabi kong ganon. Ngayon, ito yung mga ginagawa ko guys eh. Ayun na nirarap ko yung mga sasakyan na ganyan, yan. Tapos nilalagyan ko ng mga ganito, yung decals na ganyan, mga kung anong cosmetics. Yung ganitong ako din na nagpipintura na yan. Yan, yung mga ganito. Mahilig akong mag-modified ng sasakyan na ako na lang yung gumagawa, hindi ko na binabayad sa iba. Kasi dito, bawat bayad mo sa mekaniko, napakamahal po. Kaya kapag hindi kayo dito, mahilig gumawa ng mga bagay at puro ibabayad nyo na lang, ay mahihirapan po kayo. Lahat po dito sa Canada binabayaran ay per oras. Even sa sasakyan, nanonood na lang ako na ang gumagawa. Pagluluto, ako na lang. Kasi nga, pag lahat ibabayad mo, wala ka nang kikitain, wala ka nang maisisave. Kaya ito, yan, nagluto na nga lang ako kasi nga, kesa kakain ako sa labas. Imagine niyo itong mga niluto ko. Sabihin na natin, lahat ito. I think hindi pa ito papalo ng $50. Lahat itong niluto ko. So magsasaing na lang ako, ilang araw ko na siyang kain. So makakasave po ako nun. Unlike nun lalabas ako, ang isang kain na minsan tinitreat ko naman yung sarili ko, hindi ko naman pinagdadamatan. Ang isang kain po sa labas, $20. May times na isang kain mo, $50. Mayroon pang $80. So hindi ka na po makakasave nun. Mahihirapan ka talaga dito makasurvive. Kapag minimum lang yung salary mo, hindi naman tayo yung tipong mga talagang ang salary 40, 50 per oras. Ay yung mga kilala kong mga care aid na akala ko nga dati talagang napakalaki na ng sahod ay $29 po sila, nakakasurvive naman. $29, $28 sila. So compare naman po sa akin na $18 lang per oras. Pero kahit papaano po, ang kagandahan nga po, itong bahay namin ito, yan, pakita ko sa inyo. Itong bahay namin ito ay 120 lang. So kahit luma na yan, kahit luma na siya, yan, hinati-hati yan mga kwarto, sa taas kaming dalawa nung kasama kong Pilipino na lumipat dito. So kahit 120 lang to, malaking bagay po
ang naisasave namin. Kaya sabi ko nga sa inyo, samantalahin nyo habang kayo ay foreign workers na mag-ipon ng mag-ipon. Dahil kapag kayo bumukod na at kukuha na kayo ng bahay, medyo mag-iiba na yung bayarin ninyo. Itong pagiging foreign workers natin, itong pagiging solo pa lang natin dito sa Canada, ito yung chance ninyo para makaipon dito. At kung ang gagawin ninyo, dumating kayo dito, may kasama kayong mga Pilipino, at makikisabay kayo doon sa mga trip nila na inuman, sugal. Actually, yung iba, lagi pang hindi lang inuman at sugal. Madalas pa, ito, share ko na rin sa inyo. Kasi wala naman akong binabanggit ng mga pangalan eh. Ang bukod sa inuman at sugal, talagang may mga pinagkakagastosan pa silang mga ibang bisyo talaga na hindi ko na pwedeng banggitin dito sa vlog na to. Kaya siguro isang bagay na rin, bukod dun sa mga issues sa trabaho, siguro naging issues na rin sa akin yung environment, yung paligid ko, yung mga nakakasama ko. Kasi nga po, gusto ko sa day off ko is productive, yung kagaya nga niyan. Bukod sa nagluluto ako, ayoko nung parang laging may nakikialam. Ayoko po ba nung parang laging kaya nga ako kumuha ng mga iluluto para makasiba ko for the whole week. And then ang mangyayari naman, ang gagawin naman ng mga kasama ko, gagawin pulutan, tapos yung mga snack ko sa rep nawawala. Kaya sabi ko, hindi ko kaya yung ganong environment, kaya siguro hindi na rin ako nakatagal. Dahil nagsama-sama na yung sa kasama sa bahay at saka sa trabaho. Tapos actually gusto kong gawan ng vlog yan para ma-discuss ko sa inyo yung buong pangyayari mula start hanggang kaya umalis ako doon. So ito yung mga nakuha nating tires nung nakaraan. Naka-post na yan. Actually ito may mga buyer na ako, may pupunta na yan. Ito. Kaya yun yung mga bagay na libangan ko dito. So dito sa mga ganitong ginagawa ko, dito po ako nakaka-save. Kasi dun sa nangyaring ganon, inuman sila ng inuman, ako naman naghahanap ng mga pagkakakitaan na kagaya nito dati nung ako na doon. Tapos pagdating ko doon, mapapatagay ka. Tapos pag mga lasing na, nakahiga ka na sa kwarto, may papasukin ka doon, kukulitin ka, labas ka dito, tagay ka. So hindi ka makapagpahinga, as in minsan yung babaunin ko, nagugulat ako, wala na doon sa rep na na nila, naging chaser na. Pagtingin ko na doon, ito yung babaunin ko, nasa ibabaw na nung lamesa, ginawa ng chaser. Ginawa ng chaser yung Gatorade ko, tapos yung soft drinks ko, wala na rin. So nangyayari, sabi ko, kaya nga ako nag-groceries for the whole week, para may magagamit ako at mababaon for the whole week. Tapos ang nangyari ganun, pinakailaman na ng iba. Yun po kasi ang hirap, naging tambayan yung bahay namin na yun. Kaya sabi ko, talagang hindi na ako tatagal dito. Tapos nagsama-sama pa nga yung problema doon sa trabaho, na kung saan kami pinapahiram na ibang company. Kaya sabi ko, hindi na, kailangan ko na lumipat. So awa ng Diyos, ito pa second working permit ko na dito sa company to. And happy naman ako kasi napaka peaceful. Imagine niyo naman, pag hindi pa naging peaceful to, yan, farm na ni boss yan. Kung napansin nyo, na harvest na yan. Tataniman na uli yan. Kaya ayun, naka-ready na. Yan, napakalawak nito. Tataniman na uli ni boss lahat yan ng ngayong pag hindi na nag-uulan, tataniman na lahat yan ng mais ulit. At yan, yung yon is US border na, hanggang doon sa US border yung lupa niya. So pag nataniman na niya yan ng mais, i-harvest na uli nila yan bago mag-winter. So yung stock na yon, yung pakain for winter dito sa farm. So sana guys, may natutunan kayo. At doon sa mga nagbabalak makarating dito sa Canada, mag-aral po kayo magluto. At hindi lang kayo mag-aral magluto, mag-aral din kayo mag-drive. Dahil imagine niyo, marunong nga kayo magluto, ay paano kung halimbawa wala kayong kasamang ganyan na may sasakyan, at ang gagawin nyo, lagi kayong taxi. So walang masama sa mag-taxi. Kasi ako, kahit ako, kung siguro malapit ako sa tren or may nadaan bus dito, ay hindi po ako magsasasakyan. Kung may bus po ditong nadaan, kaya lang wala po Imagine niyo, wala naman bus na nadaan dito. Ang bus po ay doon pa sa Costco. So kung may bus na nadaan dito, sasakay na lang ako dyan papunta doon. Ay kaya lang wala po. Kailangan ko talaga ng sasakyan para from dito makapunta doon sa Abbotsford at makapag-grocery sa superstore, sa mga Pinoy store. So yun lang guys, sana mag-aral kayo magluto at saka mag-drive.
para doon sa mga nangangarap makarating dito sa Canada, hindi kayo ma-homesick at hindi maging ikangayang hirap ng buhay ninyo. Kasi kapag lahat yan nagagawa ninyo, magluto at saka mag-drive, magiging maayos-ayos po yung buhay nyo dito. Kasi sa totoo lang, sabi nga nung iba, sir, mukhang komportable ka na ngayon. Opo, medyo komportable na ako. Hindi kagaya dati talaga nung wala pa akong sasakyan, at saka yung mga kasama ko medyo magulo. So ngayon may peace of mind ako, solo ko yung bahay kasi lahat sila ngayon naka-duty, nagmi-milking sila. So pa-out na rin sila guys, ililigpit ko lang yung niluto ko. So thanks sa panonood sa inyo at sa suporta. I love you all. Don't forget to subscribe, like and share this video. See you guys sa next vlog. I love you. Bye bye.